Sa oras na ito ay um, bless you at ating basahin ang ating tekstong gagamitin sa oras na ito hango sa Matthew chapter 16. Matthew 16, starting verse 21, ay basahin natin ang verse na ito hanggang sa pagpapatuloy hanggang sa verse 23. Sabi rito ng verse 21 ng Matthew 16, "From that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised up on the third day. Peter took him aside and began to rebuke him, saying, 'God forbid it, Lord, this shall never happen to you.' Verse 23, but he turned and said to Peter, 'Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's interest, but man's.'" Panginoon, magpala sa mga salitang binasa natin. Muli natin sabihin, Amen. Purihin ng Diyos, makaupo tayo sa oras na ito. Purihin ng Diyos at salamat sa biyaya ng ating Panginoon at muli tayong nagkasama-sama sa hindi lamang makita kundi sa ilalim ng biyaya ng Panginoon, ng kanyang presensya, ng kanyang banal na dugo, ng kanyang protection. At di natin lubos na malirip kung ano ang biyaya na meron ang bawat isa sa atin na tinatamasa mula sa ating Panginoon. Dapat natin tandaan, mga kapatid, tayo ay nasa ilalim ng tipan. Amen, can say amen to that. We are under the covenant. Sa ilalim tayo ng tipan, at dahil nasa ilalim tayo ng tipan ay ang lahat ng provision ng Diyos ay ating maranasan. At gagaya ng mensahe nating o mensahe na ating napakinggan sa Bible study, ito ay may kinalaman sa isa sa katangian ng Diyos. Ito ay ang siya ay provider, siya ay nagbibigay, siya ay nagkakaloob. And most especially kapag ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanyang layunin, sa kanyang plano, ay hindi niya iiwanan, hindi niya ito pababayaan, hindi niya iaalis at iwawaglit ang kanyang mga mata. Ito ay magkakaroon ng, siya ay magpo-provide sa bagay na ito. So nakita natin, salamat sa mga salita na ating Panginoon. So before na tayo mag-proceed sa ating mga, sa paksa na ating pag-uusapan, ay nais kong in advance ay ipaalam na rin sa inyo at ang ating month ngayon ay panahon ng April at ito ay season din ng minsan tinatawag nilang Lenten season. Ito ay sa Catholic version. Ang Lenten season ay nag-start ng Ash Wednesday hanggang sa Good Friday. So this coming April 20 ay ating pong isa-celebrate ang ating feet washing and communion, ang communion sa pag-alala at paggunita sa ating Panginoon. At kagaya ng kanyang sinabi, sabi niya, as often as you do this, sabi niya, gaano man ninyo kadalas gagawin ito, gawin ninyo ito sa pag-alala ninyo sa akin. So I just feel need na sa ganitong bagay ay kung ang mundo ay umaalala sila ng ganitong tinatawag na Semana Santa, how much more ng bawat isa sa atin na mas nakakaalam ng biyaya at epekto ng Semana Santa, ng tinatawag na Holy Week. At ang epekto nito ay walang iba kundi ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang katiyakan na tayo haharap sa araw na yon na mayroong katiyakan sa harapan ng Panginoon. Harap tayo hindi para hatulan, kundi para tayo iligtas, tayo maligtas. At di na tayo harap sa paghatol, kundi tayo ay nilipat na mula sa kamatayan tungo sa kabuhayan according to John chapter 5 verse 24.
So ang ating maging setup po sa April 20 ay kakancel natin ang morning service at ay magkakaroon ng afternoon service at mag-start tayo ng 3 o'clock at onward at pagkatapos ng ng preaching of the gospel, then magkakaroon tayo ng feet washing at eksakto pagdating mga bandang 6 o'clock in the evening ay mag-start tayo ng ating communion. So be prepared mga kapatid, ihanda natin ating mga sarili at gunatain natin ang araw na yon at yun ay panahon ng pagsa-celebrate sa ating, kung ang Israel ay nagsa-celebrate sila ng Passover bilang paggunita nila sa araw ng kanilang paglabas at paglaya sa pagkaalipin mula sa Egypt. And year after year ay sineselebrate nila ito at inaalala nila ang ganitong bagay, ay ito naman ay ating aalalahanin ang ating pagliligtas na ginawa ng Panginoon. At di lamang yun, kundi ang isa pang pag-asa na nagsasabing siya ay babalik. Siya ay muling darating at tayo ay kanyang kukunin, hallelujah, mula sa libutang ito sa ganitong kalalagayan. So, just mark on your calendar ang April 20. Ito ay sa afternoon natin sasagawa. No, sa oras na ito ay salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa kanyang paggawa, sa mga karanasan na kanyang pinararanas sa bawat isa sa atin. At alam niyo mga kapatid, naniniwala ako na maraming karanasan pa na gustong iparanas ang Panginoon sa bawat isa. Amen kayo sa amen to that. Marami siyang karanasan na dapat na gusto niya iparanas sa bawat isa sa atin. Ngunit kung magkaminsan ay tayo yung nag-aatubili. Alam niyo ba, sabi ng banal na kasulatan at hopefully mamayang hapon ay discuss natin ang bagay na ito. Sabi ng ating Panginoon, kaya kayo wala dahil hindi kayo humihingi. Kaya kayo wala dahil hindi kayo humingi. At kung kayo man naman ay humingi, sabi ni James, ay minsan hinihingi nyo ito para sa inyong sariling kapakanan, para sa inyong sarili. Pero ano pa man ang bagay niyan, ay sabihin natin, yung tinutukoy na kapag humihingi ay hinihingi ninyo para sa inyong pansarilan, tinutukoy dito ay para sa kapakinabangan ng laman. So, maraming mga bagay na para sa sarili natin, pero kapag ito ay hindi para sa laman, naniniwala ako ito ay may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Kung tayo ay mananalangin para sa ating kalakasan, sa ating spiritual na kalakasan, para sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay at ano pa mang mga bagay, ay naniniwala ako na ito'y merong katugunan na kalaan ng ating Panginoon sa bawat isa. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, just remember that statement, ang sinabi ng Panginoon, kaya kayo wala dahilan hindi kayo humihingi. So, sa oras na ito, nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan at ipagpatuloy ang isang bahagi na aking na-share na rin hindi nung Thursday, nung nakaraang Thursday, at ito'y may kinalaman sa precise obedience. At ito ay binigyan ko rin ng pansin at pwede natin makita ito sa isang bahagi at nang aking i-share ito ay binigyan ko naman ng pansin about the types of obedience. Ang mga types of obedience ay merong delayed obedience, half obedience, at meron din namang precise obedience. Ngunit sa oras na ito ay gusto kong bigyan ng pansin ang precise obedience, but it is about Christ, precise obedience. Ito ay may kinalaman sa pagsunod ng ating Panginoong Hesus. Although nakita na natin ang ilang bahagi nung tinalakay natin about this precise obedience, pero gusto kong tingnan natin na gaano ito kahalaga. At hindi lamang ito natin tingnan na ito'y may kinalaman sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, kundi ang bawat isa sa atin ay humantong din sa ganitong kalalagayan.
Ilan sa inyo nagde-desire ng ganitong bagay, mga kapatid? Na tayo humantong sa isang bahagi ng tinatawag na precise obedience. Not just half obedience. Na hindi yung delayed obedience. So, may bagay na pinapakita ang banal na kasulatan, ang delayed obedience ay ang half obedience na ginawa ni King Saul, nang siya utusan ng Panginoon para patayin ang mga Amalekites. Pumunta siya, ginawa niya ang lahat ang sinasabi ng Panginoon na patayin, ngunit ang kanyang ginawa, hindi niya lahat pinatay, kundi nagtira siya ng mga matatabang mga baka, mga kambing, mga tupa, at sabi niya, ihahandog niya sa Panginoon. At yun yung bagay na hindi kinalugdan ng Panginoon dahil hindi niya isinakatuparan ang lahat na sinabi ng Panginoon. It is not precise obedience. It is not exact obedience. It is a half obedience. Gumawa siya at sinabi niya, tingnan mo, sabi niya, dala ko ang hari ng ang Amalek. At sabi niya, dala-dala ko yung mga tupang ito. At sabi niya, ngunit sabi ni Samuel sa kanyang pangungusap kay Saul, sabi niya, kailan pa nalulugod ang Diyos sa mga hain at mga susunugin, handog na susunugin, kaysa pagtalima sa kanyang salita. At narito, sabi niya, obedience is greater than sacrifice. Is better than sacrifice. So makikita natin ang ganitong bagay. So, dito sa puntong ito, ang gusto kong bigyan ng pansin, mga kapatid, this kind of precise obedience ay hindi lamang ito may kilalaman sa tinatawag na utos. Usually, makikita natin sa banal na kasulatan na sa kabila na mayroong utos, ay may mga katulad ni Saul at katulad ng ilang pang mga prophet na sila ay nakakasuway at di nila nagagawa precisely yung salita ng ating Panginoon. So kung ang isang bagay ay meron ng utos at minsan hindi pa nasusunod yung utos na yon, how much more kapag sabihin natin, may mga pagkakataon na walang utos. At ang aking tinutukoy ay minsan ay ito ay may kinalaman sa pag-akay ng Espiritu ng Diyos. You know, mga kapatid, ang isa sa masabi nating pinakamataas na klase ng obedience, na precise obedience, ay hindi lamang yung basta sumusunod sa utos, kundi merong bagay na sabihin natin, paano ang isang tao ay sumusunod sa isang bagay sa kabila na walang direktang utos sa kanya, kundi siya ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. So makikita natin sa ganitong bagay, and I pray to God na tulungan tayo ng ating Panginoon na makaabot tayo sa ganitong klase ng pagsunod at pagtalima. So, dito sa bahaging ito ay pinakita ng ating Panginoon ang kanyang pangungusap. Matapos niyang sabihin sa verse 21, tingnan natin ang verse 21. Ang verse 21 ay nagsabi, from that time, Jesus began to show His disciples. Well, alam natin sa panahong ito ay ang ating Panginoon ay meron siyang bagay na dapat gampanan sa ibabaw ng sanlibutan ito. At ito'y walang iba kundi ang pagtubos na dapat niyang gawin. Ngunit, alam niyo ba na dito ay makikita natin na ang ating Panginoon ay siya ay nagpakilala at nagpakita ng tinatawag na paano sumunod sa akay ng Espiritu. Tama ba, mga kapatid?
Ang ating Panginoon, siya ang nagpakita ng ehemplo ng tinatawag na to move. Kumilos siya sa pamamagitan ng pag-akay ng Espiritu. In fact, ang chapter 4 ng Book of Matthew ay mababasa natin ang ganitong pangungusap sa chapter 4 verse 1 ng Book of Matthew. Sabi rito, then Jesus was, ano sabi diyan? Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So yung bahaging ito ay pinapakita na hindi ito yung gustong gawin ng Diyos ay kanyang pinadaan ito sa pamamagitan ng pag-akay ng Espiritu. At ang pag-akay ng Espiritong ito ay nagiging daan sa pamamagitan ng Espiritu na naroon sa Kanya at ito ay nangungusap at siya ay tumatalima sa bahaging ito. And I pray, ang ganitong klaseng bagay ay maranasan ng mga mananampalataya sa ating kapanahunan. At ang bawat isa sa atin ay hindi tayo bihasa sa ganitong bagay. Sino sa ating aamin ng ganitong bagay, mga kapatid? Lahat tayo ay aamin na hindi tayo ganito kabihasa. Bihasa tayo na ang ating madalas na sinusundan ay ang ating nararamdaman ng ating katawan. Yung nararamdaman ng ating katawan kapag tayo nagugutom, yun yung naglilid sa atin para kumain, kapag tayo nainitan. So, madali nating maintindihan yung pangailangan ng ating katawan. Pero yung bagay na sinasabi ng Espiritu ay minsan and most of the time ay malimit, hindi natin nakikita ang ganitong bagay. Hindi natin nadarama ang ganitong bagay at di tayo bihasa sa ganitong bagay. Pero mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay ipinanganak sa Espiritu. Amin na sa amen to that. We are born in the Spirit. Tayo ipinanganak sa Espiritu. At kung tayo ipinanganak sa Espiritu, mula nang tayo ay pinanganak sa Espiritu, tayo ay hindi na namumuhay kagaya ng normal na kalalagayan ng tao, but tayo namumuhay supernaturally. At dahilan, alam nyo, sabi ng ating, dito sa verse na ito na aking binigyan ng pansin, ang ating Panginoon. So, iba yung audible voice, iba yung direct command na nagsasalita at nag-uutos. Ngunit iba yung tinatawag na inaakay ng Espiritu ng Diyos. Inaakay ng Espiritu ng Panginoon. Walang audible voice na narinig, pero ikaw doon sa loob mo ay merong bagay na ipinadarama sa iyo at inaakay sa iyo. Diba? So, sa ganitong pangungusap, sabi ng verse 1, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Well, ang leading na ito, kung tayo pa ang nakakaalam ng ganitong klaseng leading, ng leading ng Espiritu ay inaakay ka para dalhin sa wilderness at ang layunin pala nito ay para ikaw ay tuksuhin ng kaaway. Well, kung alam mo siguro ang ganitong klase ng pag-akay na ito, marahil hindi ka basta-basta susunod. Dahilan, imagine, dadalhin ka roon sa wilderness at ang end nito ay para ikaw ay tuksuhin lamang ng dyablo. Siguro magdadalawang isip ka. Pero ang ating Panginoon, siya ay inakay ng Espiritu at siya ay pumaroon sa ilang. At doon sa ilang ay siya ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. And mga kapatid, kung wala ang ganitong bagay na paghanda
sa bahagi ng Espiritu ay hindi marahil, sabihin natin, sa ganitong kaisipan, kung hindi ihahanda, dahilan ng ating Panginoon ay nasubukan niya, ang sabi ng Banal na Kasulatan, siya ay nasa laman. At lahat ng klase ng temptation ay naranasan ng ating Panginoon according to Hebrews. At sa ganitong bagay, kung hindi inihanda ng ating Panginoon ang kanyang sarili sa kalalagayan, ang kanyang laman ay dinaan niya sa pag-ayuno, well, hindi siya magtatagumpay doon sa kaaway. Well, maring sabihin natin, anak siya ng Diyos, magtatagumpay siya. Pero mga kapatid, meron siyang bagay na dapat gawin. Meron siyang bagay na dapat gawin upang siya ay magtagumpay. Now, sa bahaging ito, ay ang aking binibigyan ng pansin niya yung verse, matapos kong pakita sa inyo yung chapter 4, na siya inakay ng Espiritu. At siya sumunod. At siya sumunod at tumalima. At siya nag-ayuno. At ang nakita natin doon sa 3 attempts ng kaaway, ang ating Panginoon ay nagtagumpay sa laban na ito sa kaaway. So may kita natin, ang chapter 16, verse 21, na binasa natin. Ay, alam niyo ba, ang bawat bagay at sabihin natin, ang paggalaw ng ating Panginoon sa gawain, sa gampanin ito, sa ministry, sa loob ng 3 taon na kanyang ministry, hindi ito sa kanyang sarili, siya ay, anong sabi ng Book of John? Sabi niya, ang anak ay walang magagawang anuman maliban sa kung ano lamang ipakita ng Ama sa kanya. Kung ano lamang ay ipakita ng Ama sa kanya, kung ang Ama ay gumagawa, then siya ay gumagawa. So, may kinalaman ito sa pag-akay ng Espiritu ng Diyos, pag-akay ng Diyos sa kanya, at sa mga bagay na dapat niyang gawin. And you know, dito sa bahaging ito, kung ating i-analyze ang chapter 16 verse 21, sabi rito, from that time, kung mapapansin niyo yung salitang yan, from that time, Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem. Alam niyo ba na ang bahaging ito ay ito na yung pinaka-last stage ng kanyang ministry. Kung ang ating kapatid Barbanham ay meron tayong narinig sa kanya about the 3 pools. The first pool, the second pool, and the third pool. At ang ating Panginoon sa bawat antas ng kanyang ministry, bawat pagbabago ng kanyang ministry, ito ay may kinalaman sa akay ng Espiritu sa kanya. May kinalaman ito. So, dito sa puntong ito, ay alam natin na may panahon ng ating Panginoon ay nanalangin siya ng buong magdamag. At ang panalangin niya sa buong magdamag ay pagkatapos nun, kinabukasan siya ay pumili mula sa kanyang mga disipulo na kanyang magiging apostol. Diba? So, yun ay ginawa niya hindi sa sarili niyang paraan ng pagpili, kundi kung sino ang pinili ng Panginoon para gumanap ng bawat gampanin. Hindi lamang ito basta pagtawag niya ng kanyang isusugo, kundi hindi lamang ito basta nagpalabunutan sila at kung sino man ang mapili ay siya yung mapalad na magiging bahagi ng mga apostol. Kundi siya ay nanalangin sa buong magdamag. At sabi ng Banal na Kasulatan, ng kinaumagahan siya ay pumili ng 12 ito. Tapos niya nang tawagin yung mga alagad.
Tapos niya nang sinabi kay Pedro, halik kayo, kayo ay sumunod sa akin, gagawin ko kayong mamalakayan ng mga tao at di ng isda. So natawag niya na yung mga alagad na ito. Sumusunod na sa kanya. Ngayon, ang pipiliin niya ay mga taong magiging apostol niya. Yung mga tao na kanyang isusugo at dadalhin para sa isang gawain at kanyang i-train para sa darating na ministry. So dito sabi ng verse na yan, from that time, Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem. So, kung bibigyan natin ng pansin, para maintindihan ninyo ang puntong ito, pansinin ninyo ang chapter 4, Matthew. Balikan muna natin ang Matthew chapter 4. Ito yung pagpapasimula ng ministry ng ating Panginoon. Sabi rito ng chapter 4, dito sa verse 12. So makikita natin yung verse 1 na binasa natin kanina, ang ating Panginoon ay inakais ng Espiritu Santo para siya ay mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. And at the end ng pagkatapos ng kanyang pag-aayuno, siya ay nagtagumpay laban sa 3 attempt ng kaaway na pagsubok sa kanya. At sabi ng sumunod na verse 12, alam nyo, ang ating Panginoon ay meron siyang mga bagay na sinusundan bago siya magpasimula ng isang bahagi ng kanyang ministry. Hindi siya basta gumagalaw na sabihin na nabautismohan na ako sa tubig, ang Espiritu Santo ay nanaog na sa akin na kagaya ng kalapati at siya ay puspos ng Espiritu at siya ay nag-start na ng ministry. Well, hindi po karaka ang gayon ng kanyang ginawa. Alam nyo, lumipas pa ang ilang panahon. Lumipas pa ang ilang mga pagkakataon. And then verse 12, pansinin niyo verse 12. Now when Jesus heard that John had been taken into custody, he withdrew into Galilee. So, ang ating Panginoon ay meron siyang mga bagay na ino-observe, mga bagay na tinitingnan, at yun ang magiging go signal, yun ang magiging hudyat ng start ng kanyang ministry. Inantay muna niya na si John ay kunin at ipakulong ni Herodes, at nang siya ipakulong ni Herodes, dahil sabi rito, nang marinig niya ang patungkol kay Juan, na siya ay kinuha na at dinala sa kustodiya doon sa kulungan, ang kanyang ginawa, he withdrew into Galilee. Umalis siya mula doon sa bahay niya sa lugar ng Nazareth, at siya'y pumunta sa lugar ng Galilee. Ito'y ang Galilee ay ang dagat ng Galilea. And leaving Nazareth, he came and settled in Capernaum, which is by the sea in the region of Zebulun and Naphtali. This was to fulfill what was spoken through Isaiah the prophet. Now, ang precise obedience ito ay masasabi nating tumutugma sa kalooban ng Diyos at sa right timing din ng Diyos. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Dahilan, may mga pagkakataon na alam na natin ang kalooban ng Diyos, but when? Kailan ito? Yun yung isang panibagong tanong. Diba? Naalala ko ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap, kapag ang isang tao ay isang lingkod ng Diyos ay nakadarama na mag-minister, maglingkod, mag-minister sa gawain o sa gampanin ng isang kaloob na gustong ipatrabaho sa kanya ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap,
sa pagmi-minister, then ikaw ay mag-intay. So yung pag-iintay ay may kinalaman ito sa tamang panahon at paghahanda ng Diyos sa iyo. May mga narinig akong mga ngaral na bago sila dinala ng Panginoon sa isang klase ng ministry, ay sila ay inihanda talaga ng Panginoon. Dahilan kung sila ay basta na lamang susugod na hindi sila naihanda ng Panginoon, maring sila ay mapahiya. At maraming mga taong naranasan ng ganitong bagay. Kung di magkamali, kahit man sila ang isang naging well-known evangelist, sila T.L. Osborne, ay naranasan nila ang ganitong bagay. Pumunta sila sa isang lugar, silang mag-asawa, handang-handa sila, ngunit pagdating doon, naka-encounter sila ng isang bagay na tanong na hindi nila kayang sagutin. At yun yung naging daan upang sila ay bumalik. At bumalik sila sa kanilang lugar, at nang sila ay inihanda na ng Panginoon at dumating na rin ang right timing, then saka sila pumaroon at saka naging matagumpay ang ministry. So makikita natin ang paggawa sa ating Panginoon, hindi lamang ito may kinalaman sa lakas ng loob, sa meron ka ng finances, kaya pwede ka na mag-start ng anumang klase ng ministry. Well, ang lahat ng yan ay may kinalaman sa timing ng Diyos. And this timing, mga kapatid, ay may kinalaman ito sa paano mo maintindihan ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. At dito ang ating Panginoon ay meron siyang bagay na tinitingnan sa bawat pagpapasimula, bawat kanyang paghakbang. Well, sabi ng banal na kasulatan, nang siya, and when he was about 30 years old, nang siya'y umabot sa edad na 30 anyos, saka siya umalis at kanyang hinanap si John the Baptist. At siya ay nagpabautismo kay Juan Bautista. So hindi siya basta kumilos sa anumang paraan, kundi ayon lagi sa pagkilos ng ating Panginoon o pag-akay sa Kanya. So dito, nakita natin yung kanyang baptism, nakita natin yung pagdala sa Kanya sa wilderness, on 40 days and 40 nights na fasting. At pagkatapos nun, hindi pa rin siya nag-start, kundi siya ay nag-aantay ng tamang pagkakataon at eksaktong panahon na sinasabi ng Panginoon. At nang makita niya at mabalitaan na si Juan Bautista ay kinuha na. Dahilan, pinapakita rito si Juan Bautista ang siyang nagpahayag, nagdeklara. Ang ministry ni John the Baptist ay napakaikli. Napakaikli lamang ng kanyang tinatawag na ministry ay ipakilala lamang ang ating Panginoon, nang maipakilala na ang ating Panginoong Hesus. Then later on, tumagal lamang nilang panahon, siya ay dinala na sa kulungan. At nang si Juan Bautista, pwede natin tingnan ang dalawang mga lingkod na ito ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos na si John the Baptist. Si Juan Bautista rin man ay isang tao na siya ay inaakay ng Espiritu ng Diyos. At ang bagay na kanyang ginagawa ay laging may kinalaman sa pagsunod niya precisely kung anong ang sinasabi ng Panginoon. Now, bago ko tingnan, balikan ko muna para makuha nyo yung kaisipan na aking binibigyan ng pansin. Sa Book of Luke chapter 2. Sa Luke chapter 2, makikita natin na sabi rito ng banal na kasulatan. It's not Luke chapter 2, it's Luke chapter 1. Sa verse
So pinakita rito yung kapanganakan ni Juan Bautista. At alam natin, ang isang supernatural na nangyari sa kapanganakan ni Juan Bautista ay ang kanyang ama ay hindi nakapagsalita for how many months? Sa loob ng ilang buwan hanggang si John the Baptist, si John ay pinanganak. At sa panahon ng kanyang kapanganakan, nang bibigyan na ng pangalan si Juan, na dapat isunod ang kanyang pangalan sa kanyang tatay, siya'y tumanggi at sabi niya, hindi yan ang kanyang pangalan. At binigyan siya ng pansulat at siya ay sinulat niya ng kanyang pangalang ibibigay sa kanya ay Juan. At nang kanyang may sulat yun din sa nakalagan ang kanyang dila at siya'y nakapagsalita at nang gilalas ang buong mga nakasaksi ng panahong yun at sabi niya, anong klaseng karanasan ang bagay nito? Ano ang bagay nito? At si Karya ay hindi lamang siya nakapagsalita, siya ay nanghula pa patungkol sa buhay ng lalaking ng kanyang anak na si Juan. At sa bandang huli ng chapter 1 ng Book of Luke, sa verse 80, tinan nyo sa verse 80, mula ng kapanganakan ni Juan, ay nagpatuloy siya na kagaya ng normal na bata at lumaki, pero siya ay hindi siya kagaya ng mga normal na batang naroon lamang at nakikipaglaro. Sabi ng Biblia sa verse 80, and the child continued to grow and to become strong in spirit. Yung salitang to become strong in spirit ay hindi lamang ito kung ang tinutukoy dito ay ang kanyang espiritu na lumakas na kaya niyang masundan ang tawag ng Panginoon sa kanya. So kaya niyang yung paglakas ng espiritong ito ay kaya niyang ma-discern ang nais na ipagawa sa kanya ng Panginoon. Do you get my point? So sabi rito, and the child continue to grow and become strong in spirit. At anong ibig sabihin ng strong in spirit ay ito? And he lived in the desert until the day of his public appearance to Israel. Basahin nga natin sa Tagalog. Sabi riyan, at lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu. So just mark the word, lumakas siya sa espiritu at nasa mga ilang. At nandun siya sa ilang, well, yan ang naging buhay niya mula ng kanyang kabataan, mahilig siya sa wilderness, pero merong isang panahon hanggang, sabi niya, at nasa mga ilang hanggang sa araw na kanyang pagpapakita sa Israel. Alam niyo ba mga kapatid, si John ay kagaya, siya ay lumakad at yumaon sa lakas at kapangyarihan ng espiritu ni Elias. Diba? In the power and spirit of Elijah. At alam natin kung ano si Elias. Si Elias ay naging tao ng sabihin natin ng kagubatan, tao na hindi basta-basta nakikita, tao na bigla na lamang lumilitaw kung kailan siya gustong gagamitin ng Panginoon. At yung right timing na yun ay may kinalaman sa pangungusap ng Diyos sa kanya. At yung pangungusap ng Panginoon ay dito naging malakas si Juan at sabi roon, hanggang sa isang panahon na kanyang nadama na kinakailangan na niyang lumabas mula sa ilang. At sabi rito, he lived in the deserts until the day of his public appearance to Israel. At nang siya ay lumabas, then meron siyang sigaw at sabi niya, ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. So maintindihan natin mga kapatid, ang mga bagay na ito ay strange para sa atin. But ito ay paggawa ng Panginoon sa isang tao at siya ay napapakilos ng Panginoon
precisely ayon sa bagay na nais ng Panginoon sa kanya. At nagawa niyang ma-identify yung kanyang sarili kung sino siya. Nang tinatanong siya ng mga Pariseo, sino ka? Sabi niya, ikaw ba ang Elias? Well, dito malilitong ilan. Tinatanong siya kung siya ba ang Elias, ang sagot niya, hindi ako. Alam niyo ba kung bakit siya nagsasabing hindi siyang Elias? Hindi siyang Elias na sinasabi ng huling bahagi ng Malakay chapter 4. Hindi siya yung Elias na ito. Siya yung sinabi rin ng ating Panginoon, siya si Elias. Pero ang tinutukoy ng ating Panginoon, siya yung Elias na mangunguna sa unang pagparito ng ating Panginoon. Siya yung mag-a-announce. Siya yung magde-declare sa Lamb of God, behold, the Lamb of God that will take away the sins of the world. Pero hindi siya ang Elias na siyang magiging daan ng paghahanda ng huling pagparito ng ating Panginoon. Hindi siyang Elias na sinabi ng Malakay na pagkatapos ng Elias na yan ay magkakaroon ng great and dreadful day. Tingnan natin ang Malakay chapter 4. Sa Malakay 4, verse 5, sabi rito ng verse 5, behold, I am going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful, terrible day of the Lord. Hindi siya yung Elias na siyang magiging daan para dumating ang dakila at kakilakilabot o yung kakilakilabot na araw ng Panginoon. Na walang iba kundi ang ikalawang pagparito, siya ay nasa unang bahagi ng pagparito ng ating Panginoong Hesus. So, very strange, mga kapatid. Very strange dahilan nagagawa ng mga lingkod ng Diyos, ng mga propetang ito na ma-identify at ma-dissect ang isang verse na ang ilan ay magsasabing wala namang ibang pinapakitang Elias dito. Siya lang ang Elias. Pero doon sa liwanag ng pagpapakita ng linaw ng prophecy ay pinapakita pala na merong dalawang Elias na magaganap. Merong dalawang Elias na babangon. Ang unang Elias ay sa unang pagparito ng ating Panginoon at ang ikalawang Elias ay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. So I hope makuha natin yan sa mga susunod. So pinakita rito na si John siya ay led by the Spirit. To be led by the Spirit, ito yung magiging daan para ikaw ay makagawa at makasunod precisely sa kalooban ng Diyos. Dahilan kung ikaw ay gagawa sa pamamagitan ng inyong pandama sa laman o kaya ng iyong kaisipan, most of the time, ikaw ay mapapalihis. Diba? So, naintindihan natin yung kaninang Bible study ni Brother Josiah. Si Abraham ay sinabihan na siya ay magkakaanak, ang magiging tagapagmana niya ay lalabas sa kanyang sariling balakang. Ngunit nang siya ay mabigyan ng suggestion ni Sarai at sabi niya, marahil ang ibig sabihin ng Diyos ay ang anak na lalabas sa iyo, hindi sa akin, kundi sa ibang babae. Kaya sabi niya, sipingin mo si Hagar at sa pamamagitan niya magkakaroon tayo ng anak. Well, si Abraham ay hindi niya nagawa precisely yung salita ng Diyos. Di ba? Dahilan, nakasingit ang idea ni Sarai, nakasingit yung salita ni Sarai at naging dahilan naman ng kanilang suliranin at problemang malaki sa kanilang pamilya. So mga kapatid, alam ko pag tinanong ko kayo kung sino ang gusto na walang problema sa ating bahay. Sino gusto walang problema sa bahay? Mga kapatid, just obey precisely. Obey the Lord precisely. Sundin natin ang salita ng Panginoon precisely kung anong sinasabi ng kanyang salita at yun ang
lelesen ng problema sa loob ng sambahayan. So dahilan si Abraham ay nakinig kay Sarai doon sa kanyang suggestion, and nagresulta ito ng isang malaking problema. But I want to tell you, mga kapatid, hallelujah, dumating ang panahon na si Abraham ay hindi na siya sumusunod sa anumang pamamagitan, hindi ng kanyang pandama, hindi rin ng kanyang mga mata, sumusunod siya kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. And when he obeyed precisely, ang Diyos ay nalugod sa kanya. Ang Panginoon ay nalugod sa kanya. So, merong isang pagsunod na magdadala ng kaluguran sa Panginoon, at ang kanyang kaluguran ay sabi ng Panginoon kay Abraham, "In blessing, I will bless you. In multiplying, I will multiply your seed as the sun on the seashore and as the stars in the heavens." Now, dito, makita natin, so si John the Baptist ay isang lalaki na inaakay ng Espiritu ng Panginoon. He grew and became strong in his spirit, and dumating ang isang panahon, kanyang narinig, kanyang pinakinggan ang pag-akay ng Panginoon sa kanya. At siya ay lumabas at pumunta sa ilang at nagpasimula pumunta sa lugar ng Jordan at inakay ang mga tao para sa tinatawag na pagsisisi. Now, balikan natin ang ating Panginoong Hesus. Doon sa kanyang sa pagpapasimula ng kanyang ministry, ay nagpasimula siyang nang makita niya si John the Baptist na ipinakulong na, at nagpasimula na siya ngayong gawin ang unang bahagi ng kanyang gampanin. At ito yung ang pagpapagaling ng mga may karamdaman. Ang pagbuhay ng mga patay at ilang pang mga gawain na kanyang ginagawa, ang pagbangon sa mga lumpo, sa mga paralitiko, at ang mga pagpapatawad sa mga may sala, at pagpapalayas ng mga demon spirits sa buhay ng isang tao. At mga kapatid, tandaan ninyo, ang ating Panginoon ay meron lamang 3 taon dito sa ibabaw ng lupa. Ang ministry, I'm speaking about his ministry. Meron lamang siyang 3 taon na binigay sa kanya. At ang unang taon at ang ikalawang taon ay ginugol niya sa pangangaral ng salita ng Diyos, pagbibigay ng mga talinghaga, at sa unang bahagi ng kanyang ministry, yung kanyang Galilean ministry, ay doon siya naging well-known and become very popular. But dumating ang panahon naman na merong isang panahon na siya ay nagtatago na sa mga Pharisees at sa mga Sadducees dahil siya ay gusto ng patayin. So merong bahagi yan, makikita natin yan kung bibigyan natin ng pansin ang buhay at ministry, the life and ministry of Jesus. But, merong isang panahon ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang focus na ay hindi ang pagpapagaling ng mga may karamdaman, kundi ang kanyang gagampanan sa Jerusalem. Napansin na ninyo, balikan natin yung bahaging ito. So, dito sa verse na ito na ating binasa, alam nyo, yung verse 21 ay siyang pinakaunang pagkakataon na kanyang sinabi sa mga alagad tungkol sa kanyang suffering na kanyang maranasan. Ito yung pinakauna. Kaya ang sabi diyan sa verse 21,
From that time. From that time. So ibig sabihin, prior to this point of time, ay wala siyang binabanggit about his suffering, about his what he will experience sa Jerusalem, anong kanyang maranasan. It is the very first time na kanyang binanggit ang bagay nito. But kailan niya ito binanggit? Kailan niya ito binanggit? Ito'y sa panahon na matapos niyang matiyak na ang mga alagad ay nakakakilala na siya ang Kristo. Diba? Chapter 16 ay, ito yung panahon na nasa lugar siya ng Caesarea Philippi. If I will show you the map ng Caesarea, ay gusto kong bigyan kayo ng idea sa dito sa Caesarea. Sinabi rito ng chapter 16 ng Matthew. Sa verse 13 ay, so pakita ko lang sa inyo ang Caesarea. Ang Caesarea ay nasa northern part ng Israel. Yun yung bahaging yun, yung Caesarea. Yung Galilee, yung lugar na yan, diyan nanatili ang kanyang ministry, yung tinatawag na Galilean ministry. Ang lugar ng Nazareth is somewhere diyan sa lugar na yan, na siyang lugar na kanyang lumaki. Siya'y lumaki. Well, wag nating isipin mga kapatid na si Jesus ay walang bahay. Minsan kasi yung interpretation natin doon sa ang sora ay may lungga, ang ibon ay may pugad, ang anak ng tao ay walang mapaghiligan ng ulo. Kaya yung conclusion ng iba, si Jesus ay walang bahay at para lang siyang pulubing palaboy kung saan-saan. Hindi po mga kapatid, may bahay ang ating Panginoon. At yun ay ang lugar ng bahagi ng Nazareth. At siya'y nanatili sa may bahagi ng Capernaum. So yung sa Caesarea Philippi, ito yung dito siya nagpasimulang nagsalita that nasabi niya, from that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised up on the third day. So, the Son of Man, he must go to where? To Jerusalem. Nasaan ang Jerusalem? Ito, sa may baba. Ibig sabihin, approximately, ang layo ng Caesarea Philippi up to Jerusalem is 105 miles. 105 miles. Kung sa pagtatalakay pa ay makikita natin ay makalayo niyan. Kung lalakbayin mo yan, ilang oras. Ngayon, madali na, mga 2 oras, pwede ka nang makarating. Pero by that time, yung kamelyo ay aabot ng mga 42 hours bago mo malakbay. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon, kung ayaw niyang gawin yung kalooban ng Diyos, ay pwede siya mag-stay doon sa Caesarea, napakalayo yun, sa lugar ng Capernaum. And from time to time, ang ating Panginoon ay bumababa sa Jerusalem. At kapag binasa niyo ang Book of John, ay mapapansin ninyo na every feast, ang ating Panginoon ay pumupunta sa Jerusalem. So ganun ang tradition na ginagawa nila. So, so binigyan ko lamang kayo ng idea gaano kalayo ang Caesarea Philippi. Pero dito sa chapter 16 verse 13, sabi rito, now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he was asking his disciples, who do people say that the Son of Man is? Sabi niya, ano ang pagkakilala ng tao sa anak ng tao? Well, dito nila sinagot, ikaw ay si Jeremias, si Juan Bautista ng buhay, si Isaias, si Elias, o isa sa mga propeta. Pero ang sabi ng Panginoon, ngunit ano ang pagkakilala nyo
sa anak ng tao. Ano ang pagkakilala nyo sa anak ng tao? Hindi siya mahalaga, hindi mahalaga yung idea ng mga tao. Ang gusto niyang matiyak ang pagkakilala ng kanyang mga disciple, ng mga apostles in particular, kung sino ang anak ng tao. At tumayo si Pedro at sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." So dito sa panahong ito, ay tiyak na ng ating Panginoon at ang mga alagad ay nakakatiyak na rin na siya ang Kristo. But ang idea nila about Christ ay iba sa tinatawag na plano ng Diyos na dapat niyang gampanan sa panahong yon. Dahilan may mga sinasabi sila, dahilan nagko-contradict sa kaisipan nila, bakit ni sinasabi ng taong ito, ang anak ng tao ay paroon sa Jerusalem at papatayin? Hindi bagat ang Mesayas ay mabubuhay magpakailanman? So, doon sa prophecy yon ay hindi naka-insert yung suffering na maranasan ng ating Panginoon. It is somewhere sa ibang prophecy, it is somewhere sa prophecy ni Isaias, doon dinescribe ang karanasan ng Kristo. So ganun, yan ang dahilan, ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos, ang hula, ay hindi ito pwedeng ipaliwanag sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Can I say amen to that? Hindi ito pwedeng ipaliwanag ng karunungan ng tao. Dahilan kung ipapaliwanag ito ng karunungan ng tao, then yung idea, yung kabuuan ng plano ng Diyos ay hindi niya ito inilagay sa isang lugar lamang. Yung prophecy, merong ganitong prophecy na ang Messiah ay mabubuhay magpakailanman, pero merong isang bahagi na pinapakita na ang Kristo ay makakaranas ng mga kapigatian at siya'y papatayin. So nang matiyak niya na, kaya nga, sinabi niya nang si Peter ay sumagot, "You are the Christ, the Son of the living God." At sabi ng Panginoon, exactly. Tama ang sabi mo. Sabi niya, "Mapalad ka, Simon, Barjona, sapagkat hindi ito pinahayag sa iyo ng dugo at ng laman, kundi ng aking Ama na nasa langit." So nang sumagot si Peter na sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." Pwede siya sagutin ni Kristo, precisely. Exactly. Eksakto ang yung sinabi. At sabi niya, then pinahayag niya ang mga bagay na sinabi niya kay Peter. Then punta tayo ng verse 21. Pagdating ng verse 21, "From that time, Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed. At siya'y patayin. At siya ay ibangon sa ikatlong araw." Nang marinig ito ni Pedro sa verse 22, sabi niya, then si Pedro ay hinawakan siya at sabi niya, ni-rebuke siya, sabi niya, "Huwag mangyari sa iyo ang ganitong bagay. Malayo sa iyo na mangyari ang ganitong bagay." Ang sagot ng ating Panginoon sa kanya, "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat ikaw ay isang katitisuran sa harapan ko, sapagkat," sabi rito, "for you are setting your mind on God," for you are not setting your mind on God's interest, but on man's interest." You know, mga kapatid, if we want to obey God precisely, a precise obedience, kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, meron dapat na tamang mindset ang ating kaisipan. Meron tamang, sabi niya, "For you are not setting your mind on God's interest." You must set your mind on God's interest if you want to obey Him precisely.
Kung gusto natin siyang ma-obey o masunod precisely, then ang ating mindset ay naroon sa God's interest. Alam niyo ba ang statement ng ating Panginoon? Para ipakita na ang kanyang mindset ay magkaiba sila ng mindset ni Peter. Well, nang sabihin sa kanya ni Jesus, na sabi niya, "Blessed are you, Peter, son of Simon Barjona." Niisip niya nang siya'y pigilan niya ang Panginoon, ay mag-aakapan sila at pupurihin siya ni Jesus, sasabihin, "Napakapalad kong maging alagad ka, Pedro, dahil ang totoong nagmamalasakit ka sa akin." But rather, ang ginawa ng ating Panginoon, "Satan, get thee behind me. Get behind me, Satan." Sabi niya, "For you are a stumbling block to me." Dahilan meron dapat gampanan ang Kristo sa panahong yun na nililid na sa Kanya, and it is now the right time para magpasimulang maghanda para sa gawaing ito. At dito pinakita ng ating Panginoon ang cost ng discipleship after na sabi niya, "Sino mang gustong sumunod sa akin ay kinakailangan niyang tanggihan ang kanyang sarili at sumunod sa akin. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Now, alam niyo ba, from this time onward, after Jesus knew na ang kanyang mga disciples ay alam na nila na si Jesus is the Christ, then it is now about time. It is now about time para ipakita naman sa kanila ang isang anggulo, ang isang bahagi na gagampanan ng Kristo, hindi lamang magpagaling ng may mga karamdaman, hindi lamang bumuhay ng mga patay, hindi lamang magpalayas ng mga demonyo. Meron siyang isa pang pinakamahalagang gawain na kanyang dapat gampanan, at ito ay ang kanyang gagampanan sa Jerusalem. And you know, paano ito nalaman ng ating Panginoon? Well, ang ating Panginoon, alam natin, from time to time, siya ay updated sa kalooban ng Diyos. Amin na kasi amen to that. Jesus was so updated to the will of the Father. Sabi niya, kino-question siya ng mga Pharisees, "Bakit ka nagpapagaling sa araw ng Sabat?" Sabi niya, "Ang aking ama nagpapagaling sa araw ng Sabat, so anong aking gagawin na magpagaling din kahit araw ng Sabat?" Doon sila nagalit sa ating Panginoon. Now, gusto kong tingnan ang ilang bahagi. At tingnan natin ang ilang mga pangungusap dahilan yung mula dito sa panahong ito, ang ating Panginoon ay sunod-sunod nang nagtuturo sa kanyang mga alagad tungkol sa kanyang magiging karanasan. Sabi rito sa isang bahagi sa Book of Matthew, tingnan natin. Sa chapter 17, now, kung kayo pamilyar sa mga talata ng Book of Matthew, chapter 16 ay dito siya nagpasimulang magpakilala o sabihin na ang Kristo ng anak ng tao ay meron siyang maranasang gagampanan sa Jerusalem, at ito'y siya'y papatayin at siya'y mabubuhay sa ikatlong araw. Now, pagkatapos po ng ganitong pangyayari, you know what happened next? Ang sunod na nangyari ay sinama ng ating Panginoon ang tatlo, Peter, James, and John, sa isang bundok na, if I'm not mistaken, it is the Mount Tabor, if I'm not mistaken. At doon sa lugar na yon ay
ang ating Panginoon ay na-transfigure. Diba? So if you're reading the scripture, chapter 17 is called the Transfiguration or the Mount of Transfiguration. Dito, habang ang ating Panginoong Hesus ay nananalangin, sa kanyang tabi ay nakita ang dalawang propeta, it's Moses and Elijah. At ang ating Panginoon ay naging maningning ang kanyang damit, ang kanyang mukha ay nagliwanag. Nakita siya in His glory. Nakita ang ating Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. And you know, puntahan natin ang Luke chapter 9. Sa eksaktong panahon ng Transfiguration, ano ang nangyari? Luke chapter 9 verse 28, sabi niyan, some 8 days after these sayings, he took along Peter, James, and John and went up to the mountain to pray. So pumunta siya sa bundok para ano? Para manalangin. And then next verse 29, at habang siya nananalangin, sabi dito, while he was praying, the appearance of his face became different. Nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang damit ay naging maputi na kumikinang. Become white and gleaming. And verse 30, and behold, 2 men were talking with him, and they were Moses and Elijah. So narinig nila na si Jesus, si Moses, and si Elijah ay nag-uusap. Diba? So malinaw ito na overheard nila, malakas yung pag-uusap nila hanggang sa naintindihan at narinig ng 3 alagad na kasama ng ating Panginoon si Peter, James, and John. At na-overheard nila yung pinag-uusapan na sabi ng verse 31, who appearing in glory were speaking what? Speaking of his departure which he was about to accomplish at Jerusalem. It is not a coincidence. Pagkatapos ng Panginoon ay magsabi, from that time, si Jesus ay nagpahayag na tungkol sa kanyang suffering na kanyang maranasan. At pagkatapos, ilang araw ang lumipas, sinama sila sa bundok na tinatawag ng Transfiguration at siya'y nagbagong anyo, nakita sa kanyang kaluwalhatian at nakita si Elias at si Moses nakausap ng ating Panginoon at ang pinag-uusapan nila ay ang tungkol sa kanyang gagawin sa Jerusalem. Is that a coincidence? No. Ito yung precise thing ng pinapahayag sa kanya na dapat niyang gawin. So, panahong ito after ng Mount Transfiguration, so, balikan natin, Matthew chapter 17. Matthew 17, doon sa verse 22, ng Matthew chapter 17, it was after the Transfiguration. After the Transfiguration, pagkatapos ito na pinagaling yung isang bata na pinapahirapan ng espiritu mula pa pagkabata at yung tatay ay sinabi niya sa mga alagad, pagalingin niyo ang aking anak, pero hindi nila mapagaling. Pero ito naman yung panahon ng si Jesus kasama ng 3 disciples ay dumating galing sa bundok. At pagkatapos na pagalingin ng ating Panginoon, verse 22, sabi ng 17:22 ng Matthew, and while they were gathering together in Galilee. Nasaan sila? Nasa Galilea pa. Caesarea, kung imagine nyo yung map, Caesarea, then sa left side ng
lower part ng Caesarea ay yung Galilee. At nang sila ay nasa Galilee pa, so napaka-distant pa ng Jerusalem, pero mapapansin ninyo, ang ating Panginoon ay bumababa na. Nakukuha niyo ba yung punto ko, mga kapatid? From top, Caesarea, then bumaba siya ng konti sa Galilee. Now, sa panahon ito, nasa lugar na siya ng Galilee. Jesus said to them, "The Son of Man is going to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and he will rise on the third day." And they were deeply grieved. Dalawang beses na to. Bakit ang ating Panginoon ay ito na yung kanyang malimit na statement ng kanyang pinapahayag? Dahilan, ito na yung bagay na kanyang kinakailangang i-accomplish. So dito sa chapter, pagkatapos ng Galilee, from Caesarea, then Galilee, then dito sa chapter dito po sa nang sila ay naroon na sa lugar ng Samaritan, lugar ng Samaria. Ang Samaria ay ang layo nito ay nasa 36 miles na lang from Jerusalem. So kanina 103 miles yung Caesarea. Then ang Galilee ay nasa 70 miles. Ngayon nasa village na siya ng Samaritan sa chapter 9 verse 51 ng Luke. Luke chapter 9 verse 51. Sabi rito ng verse na ito, 51, when the days were approaching for his ascension, he was determined to go to Jerusalem. And he sent messengers on ahead of him, and they went and entered the village of Samaritans to make arrangement for him. So ito yung panahon na dahilan ng sabi niya, pupunta tayong Jerusalem, at ngayon nasa lugar na sila ng Samaria. Sa lugar ng Samaritans. At malapit na ito, it's almost 36 miles na lang papuntang Jerusalem. At sa panahon ito, nang siya'y magsugo ng mga alagad, sabi ng verse 53, so verse 52, and he sent messengers on ahead of him, and they went and entered the village of the Samaritans to make arrangement for him, but they did not receive him because he was traveling toward Jerusalem. Then sabi nito, when his disciples, James and John, saw this, they said, "Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them?" But he turned and rebuked them and said, "You do not know what kind of spirit you are, for the Son of Man did not come to destroy man's life, but to save them." And they went on to another village. Nagalit po ang mga alagad dahilan yung mga taga-Samaritan ay ayaw siyang i-welcome. Why? Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang focus ng ating Panginoon ay papunta ng Jerusalem. It is not the time to heal the sick. Hindi na ito ang panahon para mangaral ng salita ng Ebanghelyo. Natapos na ang phase na ito. Meron siyang panibagong bahagi na kanyang gagampanan, at ang kanyang focus na ay papuntang Jerusalem.
Nakakita kayo ng taong kausap nyo na parang hindi na siya komportableng kausap ka, parang gusto niya nang tapusin yung usapan niyo? Parang inip na siya. Well, ang ating Panginoon, ang kanyang mukha ay naka-set na sa Jerusalem tungkol sa bagay na kanyang gagampanan. So, sa bahaging ito ay pinapakita ko paano ang ating Panginoon sumunod precisely doon sa mga salita ng Diyos. Doon sa kalooban ng Panginoon na pati yung timing, pati yung panahon ay kanyang alam kung kailan ito dapat gawin at kailan ang eksaktong panahon. Well, dito mahalaga na ang kanyang, naniniwala ako, ang ginagawa ng ating Panginoon na palagiang pananalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos Ama ay malaking bahagi upang ang bawat detalye na dapat niyang ganapin at gampanan ay kanyang malaman. How many can say amen to that? And you know, brothers and sisters, ang ating panahon ay hindi magiging sapat para sa atin. Marahil ang mga susunod ay tutuloy natin ang bahaging ito. Pero aking pinapakita sa inyo, paano ang ating Panginoon sumunod precisely. How Jesus obeyed and performed the will of God precisely and right on the dot. Ito ay sa pamamagitan ng paglakad sa Espiritu. And brothers and sisters, gusto kong bigyan kayo ng isang pahayag bago tayo magtatapos. Ang sabi ng ating Panginoon ay ganito. Sa chapter 3 ng book of John, and this will be the last verse na ating babasahin bago tayo mag-end. Ang ating Panginoon sa John chapter 3 ay alam natin siya ay nangungusap about born again. Chapter 3, verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 5, truly I say to you, except unless one is born of water and of spirit, he cannot enter the kingdom of God. At sabi ng ating Panginoon, ang pinanganak ng alaman ay laman nga, ang pinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang sabi rito ng verse 7, do not be amazed that I said to you, you must be born again. Ang ating Panginoon, nangungusap siya ng born again experience. At ilan sa atin ang pinanganak na maguli? Meron ba? Alam niyo ba ang mga pinanganak na maguli ay ito, ang sinabi ng ating Panginoon sa next verse, verse 8. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone is born of the Spirit. Sa Tagalog, ang hangin ay humihihip. Sabi niya, sa wikang Tagalog, ang hangin, humihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at kung saan naparoroon, gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Alam niyo ba ang pinapakita ng ating Panginoon ng bawat pinanganak na maguli ay pinanganak sa Espiritu at ang pag-akay ng Diyos sa Kanya ay hindi mo ito madedetermine ng sino man, kundi ang bawat isa na ipinanganak sa Espiritu ng Diyos. Sapagkat sila'y inaakay kung saan, paano ang hangin, hindi mo alam kung saan ang galing at hindi mo alam kung saan paroroon. Basta ikaw ay kinakailangang sumunod sa pag-akay na ito ng Espiritu ng Diyos. So, ganoon ang kalalagayan ng bawat isa.
And I want to tell you, brothers and sisters, ikaw ay pinanganak. Ikaw na ipinanganak sa Espiritu, ikaw ay merong pag-akay ang Espiritu na ginagawa sa bawat anak ng Diyos. At kung papaano ang ating Panginoon ay nakaranas ng ganitong bagay, na I believe, ang mga mananampalataya ay meron ding maaring magkaroon ng ganitong klaseng karanasan, paano ang Diyos ay magkakapagpahayag ng mga bagay sa kanyang kapanahunan. In fact, ang sabi ng banal na kasulatan, kapag dumating ang Espiritu Santo, siyang magpapakita ng mga bagay na darating at aakayin kanya sa lahat ng katotohanan. Well, purihin ang Diyos, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesus ay pinakita niya ang ganitong klaseng karanasan para ang mga anak ng Diyos ay iniwanan niya ng halimbawa sa magiging karanasan na kanilang maranasan. Purihin ang Diyos, mga kapatid, tayo tumayo sa oras ito. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise be to God. Hallelujah. Witin natin ang isang awit. Ngawit na pure heart, that's what I long for. Bahagi ng awit na ito ay nagsasabing, a heart that follows hard after thee. Wonderful name of Jesus. Wonderful name of Jesus. Hallelujah. Wonderful name of the Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. You know, brothers and sisters, kung paano ang ating Panginoon ay merong ganitong karanasan, I believe, ang bawat isa na pinanganak sa Espiritu, ay pwede silang makasunod precisely sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Dahilan, sino ang nakakaalam ng kaisipan ng Diyos, kundi sila ng mga ipinanganak ng Panginoon. Ang Book of Corinthians ay nagsasabi na nasa sa atin ang kanyang kaisipan. At ang kaisipang ito na nasa sa atin, walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos na tumatahan sa bawat isa. Siyang magpapahayag, siyang umaakay. At ang pag-akay niyan, hallelujah, ay eksakto, precisely kung ano ang nais ng Panginoon. Hallelujah. Ito'y isang bagay lamang ang ating dapat gawin. Ang ating panatilihin, ang ating puso. Hallelujah. Sa kanyang harapan, sa kanyang mga salita, sa kanyang kalooban. Isang puso na sanabi ng verse na binasa natin, ang isang kaisipan, hallelujah, ang kanyang pinagmamalasakitan ay walang iba kundi ang kalooban ng ating Panginoon. Tayo banalangin sa oras na ito. Hallelujah. Hindi tayo bihasa sa ganitong bagay. And even myself, kahit man ako, ay hindi ako bihasa sa ganitong bagay. At ako'y dumadalangin sa Panginoon na tulungan sa uling maaraw nito. At ilan sa atin, hallelujah, ang merong ganitong pagnanasa. Kailanman hindi natin masusunod ang Panginoon precisely kung ang Espiritu ng Diyos ay hindi natin pinapakinggan sa ating buhay. Kung ating papakinggan ay ang ating kaisipan, ang ating damdamin, ang ating mga kagustuhan, most of the time, mamimiss natin at hindi natin makikita na nasusunod natin precisely ang kanyang mga salita. But if we be led by the Spirit and walk by the Spirit, hallelujah, gagawin natin hindi ang ating sariling kalooban, kundi ang kanyang sakdal na kalooban. Hallelujah, tayo manalangin sa oras na ito. Amang Diyos, sa oras na ito, Lord God, kagaya na aking pinahayag, hindi kami bihasa sa ganitong bagay. Hindi kami sanay sa ganitong bagay, Lord. Sanay kaming pakinggan ang aming kaisipan, pakinggan ang aming kagustuhan.
pakinggan ang sinasabi ng aming pisikal na katawan, ngunit ang marinig ang still small voice ay totoong, hallelujah, napakahirap para sa amin. But it is possible, Lord, sapagkat kami ay mga ipinanganak sa Espiritu. Hindi ito imposible. Ito imposible, Lord, sa iyong mga anak dahilan kami ay pinanganak sa Espiritu. Kami ay pinananahanan ng iyong Espiritu, Lord God. At sino man na tinatahanan ng Espiritu ay pinapatnubayan sila, ay sila ang mga anak ng Diyos sa huling mga araw nito. Amang Diyos, hallelujah, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Dalhin mo kami, Panginoon, hallelujah, sa kalalagayan na kagaya ng aming Panginoong Hesus na Kanyang sinusunod. Hindi man ito maintindihan at di man maunawaan ng maraming mga tao na nag-observe sa Kanya, na patuloy siyang hinahanapan ng butas. Ngunit habang Kanyang sinusunod ang iyong, hallelujah, ang sakdal na kalooban, praise God, hallelujah, siya, Panginoon, ay nagdadala, naging kalugod-lugod sa iyo. At yung sinabi, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hallelujah. Lord God, dalangin ko sa oras na ito, tulungan mo ang bawat isa na yung mga anak at mga lingkod na mga lalaki at babae na ipinanganak sa Espiritu. Lord, akayin mo kami. Pangunahan mo kami, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa amin. Hallelujah. At Lord God, at aming marinig ang napakarahang tinig na yan na mahirap mapakinggan dahilan napakaingay ng mundong ito, Panginoon. Napakalakas ng tinig ng mundong ito. Ngunit Lord, ang iyong tinig ay totoong malumanay at mahinahon. At Lord God, this is still a small voice. Ito'y na-recognize ni Elijah. Sa kabila ng lakas na dagundong ng hangin at lakas ng uga ng lindol at lakas ng apoy, hallelujah, ngunit ng kanyang marinig ang iyong marahang tinig, tinakpan niya ng balabal ang kanyang ulo at siya ay nakilala niya na ito ikaw na nangungusap. O Panginoong Diyos, hallelujah, hindi namin mahalaga na maintindihan namin ang iyong manifestation, Lord, but ngunit mahalaga na makilala namin ang iyong salita na nangungusap na marahan sa bawat isa. Lord, help us, Lord God. Tinataas ko ang aking kamay kasama ng aking mga kapatid sa oras na ito na akayin mo ang bawat isa sa amin. Mangusap ka, Panginoon, at magpahayag ka, O Lord God. At iyong pinangako, Lord, na kami ay magiging katulad ng aming Panginoong Hesus. Hindi namin alam kung ano magiging kami, kundi isang bagay lamang ang aming nalalaman na sinabi ni Apostol Juan, magiging katulad kami ng aming Panginoon. Hallelujah. Sa sensitivity, Lord, hallelujah, sa pagkilala ng iyong salita at ng iyong tinig, ay doon mo kami aakayin, Panginoon, sa 5 araw nito. Let your name be praised and be honored. Lord, salamat sa biyayang ito, salamat sa iyong mga salita. At salamat, Lord God, dalangin ko, I pray that the Holy Spirit ang siyang higit na magpaunawa at magpahayag ng iyong mga salita sa puso ng iyong mga anak, Panginoon. Maaaring kung magkaminsan kulang kami para ipangusap ang mga spiritual na mga bagay, because dahilan, Lord, kulang ang mga salita namin to describe spiritual things. But I believe that the Holy Spirit, it is the one na siyang magre-reveal sa bawat isa sa amin at pagpapahayag sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Nilaluwalhati ka namin sa oras na ito, Panginoon. At hallelujah. At habang ang aming mga sarili, Panginoon, ay aming binababa, kagaya ng sinabi ni John, hallelujah, bayang ako ay mababa at siyang may taas. Ikaw ang magkaroon ng preeminence sa buhay ng bawat isa sa amin. At habang nagdi-decrease ang aming mga buhay, pansarili at pagkatao, hallelujah, ay ang nag-increase, Lord, ay ang taong spiritual sa loob ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Panginoon, salamat. At sa oras na ito, binibigay namin sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, karangalan at pagpapasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen. Amen and amen. Palakpakan natin natin, Panginoon. Praise be to Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Ang ating muling naawit, ang awit na yung Pure Heart, binibigay ko sa ating MC. Ang ating closing.